Ikaw ang pangulo para sa pagbabago. This is an ethics complaint against Congressman Danilo Ramon S. Fernandez, more popularly known as Dan Fernandez or Attorney Google. Kung may violation tayo, di mag-desisyon ng committee. Ganun kasimple yun. Di ba? Harapin natin lahat yan. Formal na hong sinampahan ng ethics complaint nitong si Attorney Ferdy Topacio, itong si Dan Fernandez dyan sa Ethics Committee, dyan sa House of Representatives. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Naku, masaya na ho tayo dyan. Naku, eto na nga ho ba sinasabi natin. Kaya ayaw ho muna nating maglagay ng mga kandidato na hindi inendorso ni Tatay Digong dyan sa gilid. Yan hong dahilan ito. 1. Sambayan Senatorial Slate 2025 midterm election. Nandyan ho itong si Doc Willie Ong. Diba? Nung mga nauna, sinasabi natin, pag nagkataon, pag di na kumpleto ang slate ni Tatay Dig, susuportahan ho natin yan. Yung 1 Sambayan ho na yan, mga dilawan ho nandyan. Yan ho ang, kumbaga, ang liberal, yan ho, mga liberal, mga makakaliwa, yan yung pinaka-ano nila, kumbaga, yan sila nagsama-sama, ika nga. Nandyan ho si Bam Aquino, si Franz Castro, yang si Luke Espiritu, o yang si Shani Matula, o ito pa hong si Heidi Mendoza, si Doc Willie Ong, yang si Kiko Pangilinan, ilan ho sila dyan? O, sino ho ito? Itong si Kirubin. Ilan ho sila dyan? 8 na naman ho sila. O saan ho natin sila ide-diretso? Siyempre sa Inidoro. Okay? Pasensya na, Doc Will, ako, gusto ko yung advokasya mo. Noong nagsalita ka na sinasabi mo na independent ka, wala kang sasamahang grupo. Kasama mo, sambayan ng Pilipino. Bumilib na kami. Hindi kita binabanatan, Doc Will, at hindi ako nag-i-spread ng hate dito. Decision mo yan. Kung gusto mo sumama dyan sa mga luko-luko na yan, nasa sayo. Pero ang amin dito, kung naging independent ka, malamang susuportahan ka pa namin. Ayaw natin na magbida-bida na maglagay tayo ng kung sino-sinong senatorial candidate dyan sa gilid. Yung mga nandyan ho, yan ho yung mga siguradong sinuportahan na ni Tatay Digong. Kung ilinagay ho natin dyan si Doc Willie Ong, tatanggalin na naman natin dahil nakita ho natin yung 1 Sambayan na yan. Yung 1 Sambayan ho na yan ho ang kumbaga hindi lang ho mailagay yung Liberal Party at mga makakaliwa Pero dyan ho talaga sila nagsama-sama. Nasa sa inyo ho yan mga kababayan. Wala naman ho itong pilitan Kumbaga tayo pagka napasama ka dyan sa mga sympathizer na makakaliwa at dito sa mga dilawan na to, automatic na-turn off na ho tayo dyan mga kababayan. Kasi wala naman nung paninindigan niya mga yan Kumbaga hindi pa nag-uumpisa yung panunungkulan nila bilang senador. Puro kompromiso na ho ang ginagawa ng mga walang yan. Kaya tayo ho dito medyo nawalan ho tayo ng gana. Hindi ho fake news yan galing News 5 yan, News 5 Digital. Tingnan ho natin. Pero tayo, as of today, hindi na ako kasama yan si Doc Willie Ong sa ating mga kandidatong susuportahan at malamang sa malamang, hindi naman siguro, baka hindi na naman natin siya kampanya na wag siya iboto. Bahala ko kayo kung gusto nyo siyang iboto. Pero yung mga nandyan sa 1 Sambayan na yan, didiretso nyo hulat sila sa Inodoro. Dito tayo mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Boy Google. Yan na nga ba sinasabi natin, Boy Googs? Huwag kang bida-bida Yan tuloy, nasampahan ka ng ethics complaint. Ito, panuurin ho natin to. Dami mong problema ngayon. Yan ba dahilan kung bakit delay yung hearing? Kanina ko pa hinihintay Gusto kong marinig yung mga kabalbalan nyo dun sa dun sa tri-committee yung magdidinig kaugnay doon sa mga doon sa mga vlogger yung panggigipit sa malayang pagpapahayag ng mga kababayan natin sa social media. Maging yun ho kasi gustong pag-usapan ng mga walang yung congressman na to dyan sa House of Representatives. Rekta na ho tayo dito. Pagbigyan po natin. Tigil naman po dito sa Kongreso yan. Pero kayo, sir, pinaninindigan niya na. Kasi bakit kaya kayo lang yung ipa-file ng complaint, may iba rin mga co-chair?
Well, I don't want to comment. Wala, no? Hindi ko naman nababasa yung complaint. Ngayon ko rin lang na nadinig yan. So, tingnan muna natin. Wala namang problema ito. Iharapin natin, di ba? Wala kayong ginawang violations. Kung may violation tayo, di mag-desisyon ng committee. Ano kasi yun? Di ba? Harapin natin lahat siya. Relax ka lang, Brad, ha? Pwede mo namang i-google yan. Baka hindi mo alam, ibig sabihin ng ethics complaint, ha? Hindi mo alam, aalis ka na lang, tatakbo ka na lang ng pagka-congressman, hahayinan ka pa ng ethics complaint. Yan ho ang problema dito sa congressman na to. Sumobra ho siya sa pagbida-bida. Akala ko kasi nila, masyado silang tawag mo ba doon? Yung untouchable, hindi ka abogado, huwag kang magbida-bida. Diyan ho siya nabanatan eh. Diyan ho siya babanatan itong si Atty. Ferdy. Rekta na ho tayo dito kay Atty. Ferdy kasi medyo mahaba-haba ho itong video niya na to. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Game! Maraming salamat po, Ma'am Testy. At bigyan naman natin ng opening statement si Atty. Ferdinand Topacio. At handa rin tumulong sa kasong ito. Magandang umaga po sa inyo and thank you for coming. Actually, the reason why I held this press con ay para ipahayag po na ngayong umaga, and I would like to request my aide, si Mr. Bong Teves, na ibigay sa akin yung kopya noong complaint. Bong, Ayun, si Bong. Dalawa po kasi ang issue ngayong araw na ito eh. this is a verified complaint. A copy is right now on its way to the House of Representatives. This is an ethics complaint against Congressman Danilo Ramon S. Fernandez, more popularly known as Dan Fernandez or Attorney Google. Anyway, this is for certain conduct unbecoming of a member of parliament and parliamentary conduct which were committed during the hearings of the Quadcom. I will just give you the general details anyway. I will be leaving this copy for you, and those who wish for soft copies, I will viber to you later immediately a soft copy. If you recall, noon pong nililitis o dinidinig yung tungkol sa mga pogo, kinatawan ko po roon. Nirepresent ko si Miss Catherine Cassandra Leong. At lahat naman po tayo saksi sa ginawang paglabag sa mga karapatan ni Miss Cassie Leong. Specifically, not only the deprivation of the right to counsel, but physically, this was unprecedented in legislative history in this country. Nahaharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing, sapagkat ang karapatan na magkaroon ng abogado upang makipagsangguni ang isang testigo sa legislative hearing ay ginagarantiya ng walang iba kundi ng ating saligang batas. Number 2, pagwawarning sa abogado na huwag bigyan ng payo ang kanyang kliyente. Saang planeta po acceptable ang ganoong behavior? Nasasabihin mo, Atty. Topacio, do not approach your clients, otherwise you will be cited in contempt. How is that even possible? Number 3, yung hindi po pagbigay ng right to remain silent and the right against self-incrimination sa isang testigo. At si Congressman Fernandez, bagamat hindi abogado, hindi ko naman sinasabing kapag hindi ka abogado ay hindi mo na alam ang batas. Ngunit, sinasabi na nga po sa kanila, or dapat
a person who is in the legislature should be charged with knowledge of the law. Because number one, they are lawmakers. Paano kang gagawa ng batas kung ikaw ay walang alam sa batas? Pwede naman pong basahin ang mga desisyon. Tama naman, to an extent, si Congressman Fernandez, pwede kang mag-google at mag-google mo yung kaso. At kung meron kang hindi naintindihan sa kaso, meron ka namang legal staff siguro. O itanong mo sa kapwa mo, congressman na abogado, ano bang ibig sabihin ito? At pinoint out na nga po sa kanila na sa napakaraming kaso, the right to remain silent and the right against self-incrimination may be invoked not only in criminal proceedings but in all proceedings, civil, administrative, legislative. At pinakita na nga po sa kanila ang batas. Pinoint out na nga po sa kanila yung batas. Bakit ayaw pa nilang sundin? Iyo, problema to. That is also against the oath that they have taken when they took their oath of office to defend and protect the Constitution and the laws of the Republic of the Philippines and pronouncements of the Supreme Court according to our civil code are part of the law of the land. So yan po ang isang violation, ano? Number two, yun pong the right of a witness to be treated with dignity and with respect. Kapag ikaw ay tinatawag, na violate po yan. Binabastos po nila ang mga witnesses, not only my clients. I have no right to complain on behalf of the other witnesses who are also represented by counsel. Yun po. Number three, yung pronouncements, very unparliamentary. Alam niyo po, in all parliaments in the entire civilized world, meron pong language na tinatawag nila unparliamentary. Di ba? Ayaw na ayaw nila si Pangulong Duterte. Sinabi nila, do not use offensive words. Pero bakit sila? Tatawagin nilang pathological liar, puro kapakyut, puro ganon. Tatakutin mo pa. Misleading the witness, sasabihin pa, tignan mo itong mga napatay, di umano dahil daw ng pogo. Tignan mo yan, we will grant you immunity if you testify against them. That is misleading. The legislature cannot grant immunity. It is only the prosecution in certain cases and the prosecution with the consent of the court in other cases that may grant immunity by way of making a witness, a state witness. It is not for the legislature to grant immunity. They can only grant transactional immunity, which I can explain later on, but they cannot grant complete immunity. So, pagsapasamahin yan, ayaw nilang pakausap sa abogado bago tatakutin nila para magsalita against her right to self-incrimination and against the right to remain silent. Pagkatapos, igagrant mo na, papangakuan mo ng immunity na wala ka namang kapangyarihang ibigay. All of these are parliamentary conduct. And nakalagay po, may rules of conduct, hindi lamang ang miyembro ng mababang kapulungan, kundi ang mga public officials on how they conduct themselves. And it is my respectful contention that Congressman Fernandez has violated these norms of conduct. Ngayon, bakit sa Ethics Committee? Kasi may nakalagay po sa ating konstitusyon na yung mga ginagawa po ng isang miyembro ng lehislatura, they can only be made liable therefore in no other place than the legislature. That's why may Committee on Ethics. They are supposed to police themselves. Now huli na po, bago tayo pumunta rito, and I feel this is also of equal importance in this case. Sasabihin nila, walang mangyayari dyan sa complaint mo kasi sila din yan eh. Si Congressman Espares ang head ng Committee on Ethics. Pagtatakpan lang nila yung sarili nila. Correct. Well, unang-una, I would like to give our lawmakers, at least the majority, the benefit of the doubt. Although I doubt the benefit. Ngunit, by doing this, I want to prove two things. Number one should not sit idly by while the rights of persons
are being trampled upon by the legislature. Dapat may magreklamo rito. Otherwise, gagawin at gagawin nilang palagi yan sa lahat ng witnesses. Notwithstanding the caveat of the Supreme Court in Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, which by the way, I argued before the Supreme Court, which says that all witnesses must be given due process. Bina-violate na po nila yan. Number two, by filing this, I want to hold a mirror up to our honorable congressmen. Tignan nga po natin, tignan nyo ang sarili nyo kung anong ginawa nyo sa mababang kapulungan, which is supposed to be an august body, which is supposed to be populated by honorable men and women. Kaya nga honorable ang tawag sa inyo eh. Are you really honorable? Are you really august? Kaya nyo bang ipulis ang inyong ranks? Do you still have any shred of decency left in your bodies para makita na mali ang ginagawa ng isang miyembro ninyo at disiplinahin ninyo? Because by no stretch of the imagination is such conduct exhibited by Congressman Fernandez allowable or should be countenanced or tolerated by anyone. So yan lang po. Kailangang may gumawa nito, otherwise nakikita nyo naman, nag-resume na naman ang Quadcom. Tignan nyo kung paano nila tinatrato si Colonel Grijaldo. Binabambuzel, ini-intimidate, binabrowbeat, binubuli dahil natatakot sila doon sa affidavit ni Colonel Grijaldo. Kasi hindi naman po habang buhay nakakulong si Colonel Grijaldo. Pagka nag-adjourn ang 19th Congress, automatically po lifted na yung detention order ni Colonel Grijaldo. At I'm pretty sure magdedemanda yan. At nakita nyo na po sa social media na totoo sinasabi niya. Kinausap talaga niya, may CCTV kung saan pumasok si Abante, si Paduano, si Fernandez at yung abogado ni Colonel Garma. So at least that fact cannot be denied. So yun lang man po to. Now, with the kind permission of Katesi, eto naman po, ato biglaan lamang. You know, I've known na Mrs. Teresita Angsi for a long time. Pareho kaming victims advocate. 1990s pa po, nandun ako sa Volunteers Against Crime and Corruption. Kayo, tita, di ba may isang grupo rin kayo? Ano ba yung grupo ninyo? Yung Restoration of Peace and Order. yun, Movement for Restoration of Peace and Order. Then, I'm also the national chairman of the Citizens Crime Watch. We're also an anti-crime watch group. Alam niyo po, nung nababasa ko pa lang ito, hindi pa siya lumalapit sa akin. Nagulat na ako rito sa sinasabing Chinese spy. Alam niyo po, I will make no judgment. Sayaan kong may investigasyon dito. Pero, what really offends my sense of justice and decency. Because I love my country. Padala yata ni Martin yun. Philippines. What really offends my sense of justice and decency is that ni wala pang ang paglilitis, kahuhuli lamang, ni wala pang ang preliminary investigation noon. Binansagan ng Chinese spy? Bakit ganon? What happened to due process? What happened to the presumption of innocence? What happened to the right to fair trial? Pinrejudice nyo na yung utak ng mga tao. Yan po ang hindi ko maintindihan. Why are certain sectors of government fostering xenophobia? Bakit? Kaaway natin ng China, may pinagtatalunan na teritoryo. Okay, fine. And I would be the last person to say na hindi dapat nating i-claim yung what is rightfully ours. Ngunit, this is not the way to do it. Para sa pagbabago, Paring and feathering every Chinese national who goes to the Philippines is not the way to do it. bayan ko. Ayun na nga mga kababayan, no, magnanakaw. yung pinakalitas na kaganapan ngayon, sinampahan ako ng ethics complaint itong si Dan Fernandez dahil sa kanyang mga kabalbalan dyan na sa kahapon, ikaw ang mag-aahon.
sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa